Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Dumating na po ang oras na ang wish po ninyo ay aking igagrant. Dahil for our vlogs for today, magre-reveal po ako ng mga result po ng katay sa kilo doon sa Marilao, Bulacan. Titingnan po natin kung yung mga nabili nating hayop, isasamari po natin, at saka yung katay doon, ibabangga po natin yan mga kagandang buhay kung magkano ba ang ating kinita doon. Ano ang recovery ng karne. So, alam ko nga yun ang gusto ninyong malaman kasi hindi kumpleto ang pag-aaral natin sa pamimili for slaughter ng mga hayop mga kagandang buhay kung puro pamimili lang ang ating i-expose. So, dapat meron din pong resulta ng katay para sabay ko po kayong matuto. So, sa aming pamimili sa Sagay Livestock, yun po ang aking i-reveal ngayon, ang income, para po makita talaga natin kung tama ba ang pag-estimate, mga kagandang buhay. Kasi ang livestock buying po namin ay galing talaga sa rags to riches. Masasabi ko po yun, mga kagandang buhay, kasi nagsimula po kami sa walang alam, nag-aral ng may pakinabang, natuto sa mga paglulugi at sumusulong na para sa tagumpay, mga kagandang buhay. So, ayan, welcome, at saka po, tingnan ninyong mabuti para po sabay tayong matuto. So, ayan po mga kagandang buhay. Handa na ba kayo na malaman ang recovery natin sa ating mga binili sa Sagay Livestock Auction Market? So, hawak ko na po ang listahan mga kagandang buhay. Medyo mahirap lang po talaga ang editing dito sa napili ko na tong topic for today dahil kailangan po talagang i-review ang mga pamimili natin at saka ibangga po yung mga istorya para po makita po talaga ninyo ng klaro at may ebidensya kung magkano po talaga ang bili namin ng mga hayop. At gusto ko lang pong sabihin at ipaalala sa inyo na ang negosyo po naming livestock ay matinding pinag-aralan. So sa negosyo po, hindi puro sipag lang. Kailangan po, gagamit ka talaga po ng utak para po maging successful dahil po pag nag-put up ka ng negosyo, tumatagal ang negosyo pagka may sustainable income. So lahat po ng pag-aaral, lahat po ng diskarte, marami pong nagsasabi, mga bad comment na mga barat-baratan. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na pag wala pong gano'n ng isang negosyante ng hayop, hindi ka po tatagal. Kasi maraming sumubok sa negosyong ito, kunti lang po ang nagpatuloy. Yan po ang nakikita ko, ang mga veterano lang po talagang mamimili at ang mga baguhan na namimili, marami pong mga challenges, mga kagandang buhay. So, kung gusto mo ng negosyong ito, handa ka po talaga sa mga challenges. So, kahit ano pong mga pampahina ng loob ang maririnig mo sa mga datihan na o sa mga sanay na sa stockyard, kailangan po i-absorb mo lang po yun. Ituring mo pong dapat na tatagan mo pa ang loob mo at kailangan laliman mo pa ang pag-aaral mo. Hindi ka pa po paaapekto doon. Kami nga, sinabihan kami 3 months lang daw, susuko na kami. Pero umabot na po kami ng mahigit 1 taon at hanggang ngayon po, unti-unti lang pong natututo. Ang dami po talagang sakripisyo po ang kailangan dito sa negosyong ito. So kung dati po, kung i-review nyo ang aming mga pamimili, mga baka po ang aming binibili dati. And then, halos po, hindi bumabawi yun sa puhunan. Ang puhunan, halimbawa, 50K. Wala pa pong pamasahe yun na patong. Abay, bumebenta lang ng mga 47. Lugi pa po kami dun sa kapital ng pagbili. Wala pong kasama yung mga expenses pa. Pero unti-unti po, nai-stable na namin ngayon. From rags to riches na po, mga kagandang buhay. At medyo gumanda at paganda na po ang aming mga pagsisipat at pamimili ngayon. Dapat hindi ka po talaga distracted, mga kagandang buhay. Kasi yung iba kasi, nagko-comment,
wala namang alam sa negosyong ito. At saka bargaining of price po sa auction. So, wala po kaming kinukuhang mga hayop na hindi po natatawaran or nagpipilitan po, mga kagandang buhay. Dapat po sa negosyong livestock buying for slaughter, matindi po talaga ang karisma mo at ang fighting spirit mo sa tawaran. Yan po, mga kagandang buhay. Dahil doon ka po mananalo kung magaling kang magtawad. So, mga kagandang buhay, ito na po, i-reveal ko na po ang ating income doon sa nabili natin sa Sagay. At camera roll number 1. Oh, sinong bumili niyan, Lon? Ako daw, 48 ni. 48? 48,000. Wow. Bakit pagdating dito parang lumaki na, no? Oh, may nabili si Nalon. 48 daw, babae. Ako, Nalon. Ako'y na-surprise na naman dito sa bili mo. 48. Mas mahal talaga si Nalon mag... Bilihan nyo ni mga dam, 45. 45 ang tawad ko dito kanina. Pero na-surprise ako, 48 ang bili ni Nalon. Ano, kabiyahe? Habang hindi pa yan nabalatan, hindi pa yan maresonan. At para po sa buhay na mano nating kalabaw na income reveal po natin, mga kagandang buhay, ay ang nabili ni Nalon na 48,000. At tinawaran ko lang po yun ng 45, kaya na-surprise po ako nang binili ni Nalon ng 48. May basihan ba ang aking tawad na 45,000? So ito po, i-reveal po natin ang recovery nun. For 48,000, AirTag number 065, ang kilo po noon ay 194. So, nung una-una po kaming nagpakatay ng kalabaw, di ba, alam niyo baka yung binabiyahe namin dati, binarat lang po kami, nasa 265 lang ang kuha sa amin. Pero ngayon, nalock in na po namin sa paghahanap ng mga taga-katay, 275 na straight, malaki o maliit na baka, na kalabaw ay 275 na. So, 194 po ang kilo nun times 275 is equals to 53,350. At dahil po Marilao, Bulacan ang dinadalhan ng aming mga hayop, ang Batangas lang po dati, 6,500 lang po ang aming patong sa expenses. Marilao, Bulacan is 7,000, mga kagandang buhay. So, sa 53,350 minus 48,000, may sobra po si Nalon, 5,350. Pero, negative po siya sa pamasahin ng 1,650. Pero kung nakuha po namin ng 45,000 yon, may tubo pa po kami, hindi kami negative. May tubo pa po kami mga 1,400 kung nakuha ko lang talaga yun ng 45, mga kagandang buhay. Pero syempre, nire-respect rin po natin si Nalon kung ano po ang sipat niya. So yun po ang naging recovery ng 48,000. Oo, ayun yung isa. Kating isa dam, wala. 55 na. Sino nakapalit, ana? Dua ni, dalawa. 106 ang dua. Katugi ambal nga, kwan? Oh, dako man kay ni usa dam? 106? No. O, kani puro babae di ay ni? Puro babae ni. Yan, purong Dako babae. kay man ni, dako kay baya. Oh, number 33. So, bali, magkano ito? 106 dalawa ni. Oo, pero ang imo bang estimate? Kana to 50 ni siguro ni. Oo. So, 106. So, 53. Oh. 53K. Saan ang isa niyan? Ta dito dam. Ayan, ito. Kani mo pare sa 106. Ito yung Paris. Bilog kay dam. Babae din ito. Babae. So, kung hatiin natin, 53 din ito. Kuan lang ni siya dam patupaan ni 50 o 56. Ito mas maliit. Oh, maliit pero mas Oh. mataba. So, ito 50. At saka yun ang 56. 56, oo. Kaya naging 106. Oh. Pila man na? Nakuha ni mo, Nalon? 106 dalawa. So, nakuha ni Nalon ng 106. Sa atin pong pangalawang kalabaw, mga kagandang buhay, nabili po ni Nalon ng 106,000 na ano siya, partner sila, mga kagandang buhay. Kamusta po ang recovery nun? Ito po ay honest, mga kagandang buhay, na feedback. Honest po na result. Wala pong halo itong kahit 1% na kasinungalingan, mga kagandang buhay. For 106,000 na kalabaw. AirTag number 099. Ito po yung sinabi ni Nalon na 50.
at AirTag number 035. Ito po yung sinabi ni Nalon na 56. Kaya naging 106. So, ang kilo po nito mga kaganang buhay is 210 yung isa times 275 and 241 yung isa times 275 is equals to 124,025. I-minus po natin yun mga kaganang buhay sa 106,000. Meron pong natirang 18,000. Minus po ng dalawang 7,000 na pamasahe is equals to 14,000. Ang matitira na lamang po na tubo mga kaganang buhay ay 2,000 each mga kaganang buhay. Actually po, napakaganda po yun dahil nakapamasahe pa po ng 7,000, may natira pa pong tig 2,000 per head. Napakaganda po. Palakpakan po natin si Nalon doon sa 106,000 na nabili niya. Gross po is 18,000 po ang sumobra. Kaya kahit nakapamasahe, meron pa rin natira na 4,000 pesos para sa dalawang kalabaw, mga kagandang buhay. Dakali 48 ni si Ram. 48? Oh. Ikaw po nang nagbakala na. Oh, si Nalon ang nagbili. 48 pang mataas ito, Nalon. Taas kay Ram, taas kay pamaas si Ram. Mo na iguan bakat. Oo. Oo, magandang buhay para po sa ating lahat. Magkano tawad mo, Nalon? 49 na kay Ram. Ag 48 Yung ganyan. pagnain man kanina ayok niya. Sabi ko, buo na lang si Binta. Oo, yung tinawaran ko. 4,800 yung tawad ni Nalon, tapos dinagdagan ko na 1,000. 4,800 lang kanina, tapos dinagdagan ko 1,000. So ngayon, ano na, bigay mo na? Hindi, buo. Si Binta. Sa pangatlo po nating kalabaw, mga kaganang buhay, ay number 98 po ito. Tinawaran po ni Nalon ng 48,000. Pero gusto po talaga ng farmers or ng ahinti is 50. Kasi yung una niyang presyo dito is 52,000. Tapos yung estimate lang nila Nalon is 48. Pero nakita ko po na medyo maganda ang puwitan, maganda po ang itsura ng hayop. Dinagdagan ko po ng 1,000. Kaya naging 49,000 siya. Gusto ng may-ari, 50 talaga. Pero sabi ko, ibigay mo man o hindi, dinagdagan ko na po ng 1,000 ang tawad ni Nalon. Kaya at the end, binigay niya ng 49,000. Kamusta po mga kaganang buhay ang kanyang recovery nun? No, I have a job here. Can you just go out downstairs? So, mga kaganang buhay, meron po tayong istorbo dito. I have to work here. I have to reveal the income of our Carabaos. So, can you go outside first? Why? This is my room. This is my room. This is your room too? But I have to work. Oh, say hi to our subscriber. Say hi. Hi, I am disturbing my mom for the income reveal. Can you just give me a little more minutes to finish this job? No, I want to be part of it. You want a part of it, but you don't know how to read, okay? Sorry. Part of the camera. Oh, patalastas muna kasi may disturbo nga dumating. So, ayan, binigyan na lang natin ng cellphone yung disturbo, mga kagandang buhay. So, ayan, for the results sa 49,000 natin na binili ni Nalon, pero dinagdagan ko po ng 1,000 ang price. Ang kilo po nun, mga kagandang buhay, is 210 times 275 is equals to 57,750. So, nakapamasahe po siya mga kagandang buhay ng 7,000, may natira pa pong tubo na 1,750. So very good po talaga mga kagandang buhay ang result ng kalabaw na pagpapakatay natin. And for the next mga kagandang buhay ay ang 50,000. Diba ito yung 55 kanina na nabili natin ng 62? Ito sa akin to. Ito, sa imo to. Oh, ito pangalawa kong kalabaw na nabili. Nung nakaraan, 6,600. Ngayon, ito, 5,500. Nanalo ako dun. 6,200 ni. Yung ano ba, yung marka. Marka nung nakaraan, 6,600. Ngayon, 5,500. Tapos, ang ano nito, ang presyo, 62,000. 62,000. Yan, binigay sa akin.
So tingnan natin ito, mahiwaga ulit ang kalabaw na yan. Wala Sigurado panalo na ako dyan. Hindot makana. Sabi ni Kabiyahe. Talo daw ako dito. Ito po mga kagandang buhay, oh. Ang ganda po ng kalabaw na to. Mahaba ang kanyang katawan. Boss, sa'yo ba ito? Yes, ma'am. Magkano? 70,000 mga kagandang buhay. Unang presyo ng ahinte. Buti pang kalabaw. May tawag na mahal. Oo. Buti pa daw ang kalabaw, tawag ay mahal. May bawas pa ito, Kabiyahe? Meron. Ako, estimate ko. Magkano nga ang presyo mo? 70? Mga tawad pa daw ito eh. Sa akin kasi mga ano lang to. Kanong tawad, ma'am? 60 plus. Kailangan pa lang, ma'am? 2. 62. Ayan lang po sa akin ha. Pero di naman ako ang nagde-decide sa pagbili. Kala ko ang plus 9. Oo. Ayan lang po. May panalo ba sa 62? Talo pa. Ha? Talo pa. Talo? Magkano ba talaga? Talo pa yan. Magkano ang presyo at tapado mo? 6.9. 6.9? 1,000 lang? Sige, tingnan natin mamaya si 5.5 ha. And you know, mga kagandang buhay, this is the most exciting part ng aming pamimili sa Sagay that time. Dahil ito pong number 55, mga kagandang buhay, ay ako po ang nakabili. At very exciting po dahil excited na excited po ako makita ang resulta nito. Excited din ba kayo? Kasi unang tawad ko kaagad dito sa Farmers, mga kagandang buhay, 62,000 kaagad at nag-stick na po ako dun sa 62,000 at nabili ko po siya. Iwan ko kung ano nangyari at nabili ko siya for 62,000. Kasi kailangan lang talaga mga kagandang buhay, pag nagtawad ka, natutunan kong you must be firm po sa tawad mo at dapat may sasabihin ka talagang analyzation sa nagbibinta ng hayop sa'yo. Kaya, ang galing din po na nagbinta sa akin mga kagandang buhay kasi isa rin po siyang matador. At nai-estimate na rin po niya mga kagandang buhay. Ang sabi niya, ang kilo niyan sa karne is 270. Sabi niya, tubong-tubo ka niyan kung bibilhin mo yan ng 62. At hindi po siya nagkamali mga kagandang buhay. Dahil ang resulta po ng katay is 276 kilos times 275 is equals to 75,900 po ang naging total po na benta ng karabaw na yon at tumubo po ako doon ng 13,900 minus 7,000 ay nag-income po ako ng 6,900 pesos at yun pong pamimili ko na yon ay pambihira dahil kunting-kunting tsansa po ang nangyayari na gano'n na napakalaki po ng tubo namin sa isang hayop. And congratulations to me. Dahil sa aking pag-study po, mga kagandang buhay, nakakagalak po talaga sa puso na natututo ka na bumili, mga kagandang buhay. Kaya sabi ni Kabiyang Roger, pwedeng-pwede na akong bumili. At lagi nila akong ini-invite na pumunta doon. Pero alam nyo naman, mga kagandang buhay, at meron pa tayong ibang mga negosyo, hindi po ako basta-basta nakakapunta doon. At lumalakas lang po ang loob ko na makakapunta doon sa mga comments po ninyo na, ay nako, gusto naming matuto, gusto namin yung mga vlogs mo. Kaya minsan, yun po yung nagbibigay ng lakas sa akin na sige, punta ako dyan para mag-vlogs. Kaya thank you very much po sa aking mga taga-subaybay. Shout out po sa inyo dahil minsan sa busy schedule, hindi ko talaga kayo na shout out. So, napakagaling po. At tuwang-tuwa po ako doon. Pero sabi ni Kabiyahe, huwag kang masyadong excited. Kasi baka makabili ka ng malaki ang lugi mo at dadamdamin mo. Pero syempre, natutunan natin sa negosyo itong mga kagandang buhay na kailangan ready po talaga tayo sa mga challenges. So, for our next na kalabaw, tingnan natin. Kare na 5.3 5.3 din ito. Ito din nabili mo. Kambos ni. Ay, kay Boss Boss. O kay Roger, Ang ito tinawaran ni 5.3. mo 52 ba? Gidungagan ni 1,000. Ah, oo. Yung 52 natin natawad na tatlo tayong tumawad na hindi naman tayo nag-usap-usap. Oo. Nagkasundo tayo sa 52 na
Wala tayong alam sa bawat isa kung Oo. magkano. Pero gidungagan ni boss og 1,000. Dugangan na lang kay para siya magdaog. Oo. Na hindi naman mabigay sa atin yung tatlo nating 52. Oo. Kaya dagdagan talaga ng 1,000 para siyang manalo sa bid. Oo. Pwede pa akong dadaan dito. Oh, may 66 na naman akong nakita. Kabiyay nung nakaraan, number 66 yung nabili ko. Ayan yan, baka mabili mo to. Magkano daw ba? Magkano? 5-8 daw. 5.8? Wait lang ha. Ito, basi kung sumubras din ito. 5.8. Tingnan mabuti ha. 5.2? 5.2. 5.2 po ang aking estimate dito. Magkano ba estimate mo dito, Kabiyay? Ha? Wala pa, kaya wala pa man yan. Oh. Ayan, 5.2. Kaya ba sa 5.2? Magkano tawad ni Kabiyay? Wala pa? Hindi pa siya? Nauna pa ako magtawad? Ayan. Ano, boss? Parehas mo, ayo. Parehas? Oh, ayan ha. Hindi kami nagtanong. Kakasampa ko pa lang dito. 5.2. Bawas bayos ni... Oh. Oh, mga kagandang buhay. Pwede na ba akong bumili? 5.2 lang daw. Ang sarap pa po kasi sa ano lang naglalaro sa 190, 200. Pag mag 190 yan, sa tag 300, pila. 300 na ganun puntada nyo na. Sino nagsusumada 300? Oh, Jer, magkano talaga yung last price mo? 5-3, bahala na yan. 5.3. Oh, dinagdagan ni Kabiyahe. 5.3 daw ito. Itong 6.6. Tingnan mo kung magkano tawad mo dito. Yan oh, number 6.6. 5.2 din ang tawad mo? Hala, mga kagandang buhay, pareho po kami ng tingin. Tatlo. Para sa ating Kalabaw, next income reveal is number 66 po, mga kagandang buhay. At hindi po kami nagtanong-tanong, kaming tatlo po, pareho po ang aming sipat. It is 52,000. Para po manalo, dinagdagan ni Kabiyang Roger ng 1,000. Siya po ang the highest bidder. Kaya po, naging 53,000, mga kagandang buhay. So, for the 53,000, ito po yung naging recovery ng karne. AirTag number 004, ang naging kilo po nun sa karne is 246 kilos times 275 is equals to 67,650. So, napakalaki po ng aming tubo dito, mga kagandang buhay, kasi tumubo kami ng 14,650 minus 7,000. Meron pa po kaming tirang 7,650 at napakahiwaga po ng kanyang timbang, mga kagandang buhay, ng kalabaw dito at napaka-bless po namin. So, sa ganung mga paraan po, yung mga hindi nakapamasahe na mga kalabaw, nakukup-upan po siya ng mga kalabaw din na medyo malaki-laki ang aming tubo. Nahihila po siya, mga kagandang buhay. Yun po ang rason bakit maganda ang recovery ng isang biyahe namin. So, very good po yung nabili namin dahil tatlo po talaga kami, trayo, na nag-tawad noon ng 52,000. Pari-pariho po ang tawad namin at dinagdagan lang ni Kabiyay ng 1,000. Ang recovery po, napakalayo, 67,650 minus 7,000 doon sa gross income na 14,650. Meron pa pong natirang tubo talaga malinis na 7,650. Ayun po, napakaganda rin ang recovery nito. So, for our next Carabao. Oh. Ayun, ito, sa may daan. Kaliram? Oo. 52 ni Dam, kambos ni. 52, kay 52,000, boss. Grabe naman ang memory ni Nalo, no? 52K. 52K ni. Tingnan mo. Ang kapal ng puwit. Bilugan. Bilugan talaga ang katawan nito. 52,000. 52,000. O yan, kada 50. Ang tawad ko nito kanina, 50 lang eh. Oo. Pero kinuha ni boss ng 52. 52,000. Oh, ito. May lumalapit pa. Oh, sila na lang lumalapit dito. Ilan ni Boy? Yan. Sipat-sipat ni Kabiyahe yan. Kunti ata ba? 5'6" daw, 5'6". Pati ni Kabiyahe.
5, 6. Yan. Bilog lang to? Bilog? Kwenta. Kwenta? Kaya dahil. Sulit, walang baga. 20. Sulit gitu siya, pero... Yung tatawad ni Kabiyay dito. Uno, di pa to? 5 to ang gusto. Dos lang ko? Dos. Yun po ang ayok. Yan, sipating mabuti. May matira naman konti sa akin. Oh. 190 ah. 190 ang karne, Kabiyay. Pag mamugat, gados man eh. Di kaya, boy. Ako, kuwan lang na, ina, medyo kuwan na. Do, 17 to pa lang. Eh, bagahian pa, nakitili. So, 20, tete, ang pamasahe naman niya. Maganin, pamasahe. Masubra lang, hindi nang paglubog. Kasama sa estimate yung pamasahe namin. Hindi, yung wine ni silang tubig-tubig. Prangkang ito mo, wine ni tubig-tubig. Ang ganda rin, oh. Hindi masyadong tiyanan. Ano kaya talaga? Kuwan pa rin, yung tupad suba. 5-6 lang gani ang ano, masahe pa. Magkano yung tawad mo, Kabiyay? 5 to na. Masahe 5 naman, to. 6,000. 5 to na ito. So, dapat ipatong na kaagad yung pamasahe. Kwenta lang dapat, oh. Oh, si Quinta Tote lang na dapat sumada daw. sa 270. 5 to lang talaga. Hindi kaya. May matira sa akin na mamasahe ng 4,000, pwede na. Oh. 2 Gs ang tag 270. 210. Pila gitu. 2 Gs, kung maka 2 Gs. Imo lang tao, pila imo lang tao niya. Lantaw mo. 10 kilos daw sa dress. Hindi maluswet na yan. Totoo lang yung malata. Totoo na lang yan. O mag 2 Gs. Times 270 oh. 5-6. Pasahe ko lang 4-7. Kung mamugat, pero kung 200 lang kita. 200 lagi ako estimate. So 200 lang estimate para Ayaw na lang doy. dala sa Luswit Pwede na. na takayo doy. O doon naka-base ang presyo ni Kabiyahe. Ako ano ko sa imo kung dalag ko. Oh. Ano mo, tanggalan mo ng ano, ilang, mahaba ba yan? So Dong, magkano? Magkano daw, Sige, Dong? 5-2. 5-2. Basta suki. Sa suki daw. So dito po sa next Carabao natin, income reveal number 144 po siya sa livestock auction sa Sagay. At isa din po daw siyang ang nagbenta sa atin na behidor din noon. At sabi ni Kabiyahe, kinalkyo ni Kabiyahe, tinawaran po ng 52K. At ang naging resulta po nun sa katay mga kagadang buhay is 218 kilos times 275 equals to 59,950 minus 7,000. Tumubo po si Kabiyahe ng 950. So, hindi po pumalto si Kabiyahe doon sa sa snipat niya doon at sa pag-estimate niya ng live weight or ng dress weight, mga kagadang buhay. So, medyo may basihan na po talaga si Kabiyahe at ang mga ahinti doon at mga farmers ay marunong na rin din sila mag-estimate, mga kagadang buhay. Pero sa pag-estimate kasi walang sigurado, kaya manalo matalo po at dapat po ang estimate mo lagi medyo lalim-laliman mo, mga kagadang buhay. Kagaya nito kay Kabiyahe, natawaran niya at yun po may sumobra pang 950. So very good pa rin po. Walang nalaglag talaga sa ating mga recovery. For our next Kalabaw, yan. Ito, pula ang balahibo. Sabi nila, pag pula daw ang balahibo, magaan daw ang karne. Dili mabasihan. Oh, dili mabasihan, no? 53 ni dam. 53 din ito. Di 70 baligyan ni kaniya. Ha? 65. 65 ang benta niyan kanina. Nakuha siya 53. Oh, 53 ang bili natin. Mataba. Oh, Mataba ito na, Lon. mataba. Ayan. Ito, kalabaw mo? Magkano ba presyo? 5.8? Bata pa doon? Bata pa? 5.8? Medyo bata pa kasi. Number 7.1. Magkano presyo mo? Malayo doon eh. Malayo eh. O pula-pulahon iyang balahibo. Pag pula-pulahon iyang balahibo dong, magaan daw sa timbang? Totoo ba yon? Dapat daw maitim talaga daw ang balahibo para ang maitim daw balahibo. Ito na. Oo. Nakababad daw sa tubig. Ito daw kulang sa babad. Babad ng tubig ito. Ha?
Hindi ba totoo? Kung kuan nasa punungan. Ah, okay. Ayan. So, kaya mo ibigay 4-5 yan? So, ayun lang ah. Yun lang ang tawad ko. Sipat. Hindi na sa inyo. Nabili mo, Jer? Hindi na ikot, boss. Gano'n. So, nabili mo talaga 53? Okay. Pwede na, boss. Sige. Oh, da. Oh, 53. Nabili na kagad ni kabiyahe. Pinagbigyan niya ang ahinti. So, sabi na ahinti na tawaran na daw ni kabiyahe. So, hindi naman matandaan ni kabiyahe. At, sige, pinagbigyan ni kabiyahe mga kagadang buhay. Kasi, baka nga, nasipat na rin niya. O, ayos na, bro? Okay na. Natawaran mo ba talaga? Naalala mo? Pero sulit man dan. Ah? Sulit man daw. Mas maganda pa nga ito eh. Mas maganda pa ito sa mga nabili na ano, ayan oh, matutulis ang puwit. Miwaga ang timbang ito. Ayan, miwaga ang timbang nito oh. Tingnan mo. Miwaga ang timbang ito. Lon, ganito sana oh, mga bilugan ang puwit. So, para po dun sa kalabaw na tinawaran ni Kabiyahe, number 71 po siya dun sa stockyard. At nakuha po yun ni Kabiyahe ng 53,000 at may alangan po ako doon dahil sabi nila ang pula daw ang balahibo ay magaan daw sa timbang. Pero ang timbang niya mga kagadang buhay ay umabot po ng 230 times 275 is equals to 63,250. Tumubo po doon si Kabiyahe ng 10,250 minus 7,000 ay may natira pa po siyang 3,250. So, ano po, panalo din po si Kabiyahe dito sa sipat niya na 53,000. Ayan po. Ayan. So ito, number 25. Kanidam, 60 ni. Oh, 60. Sa'yo yan, di ba? Oh, malaki ang... Malaki ang liig. Oh. Oh, mahaba ang tindig. Mahaba, no? 60. Congrats na Lon at nakuha mo ng 60,000 yung tinawaran ko ng 62. Gusto siya cash dam. Gusto Cash ang cash. iyang presyo. Oo, kasi tinawaran ko kanina ng 62,000. Sabi ko, partial pa lang. Unang presyo, unang tawad. So sabi ko, kayong dalawa ni Kabiyahe ang mag-decide talaga. Oh, So nakuha mo ng 60. 60 ang... So malapit ang aking tawad, ano? Oh, malapit na. Ano ba yung tiningnan mo dito? Napasok siya sa 60. Piting nindutan siya abaga dam kaning diri ba? O, diri. Oh, ang perna niya, 75 ang presyo niya ganiya sayo pa. 75. Oh, aga pa. Tapos sa akin kanina, 68. 68 oh. 68 ang presyo niya kanina. Tinawaran ko kaagad ng 62. Sa'yo, 75 pa lang unang Mapalit na mag 62 pisada. na siya dam. Ha? O magka nihit-nihit ang hayupan mapalit na siya 62. Oo. Mapalit naman 62. Pero ginihatag lang niya 60 kay gusto man siya cash ang kwarta. Gustong cash. Oo. Ayaw niya utang. Ayaw niya ipautang yung hayop niya. Sa nabili naman ni Nalon na 60,000 mga kagadang buhay, ang recovery po sa karni, umabot po siya ng 246 kilos times 275 equals to 67,650. And then, minus po ng 7,000 mga kagadang buhay is 650 po ang natira na tubo ni Nalon, mga kagandang buhay. So, very good pa rin po, mga kagandang buhay, ang 60,000 pesos na nabili ni Nalon. Kasi po, kinukuha ng iba ng medyo mataas-taas, pero uutangin. Sa amin pa rin po, binigay ng 60,000 kasi nga, cash. Kaya, napakalaking factor po talaga, mga kagandang buhay, na napapaikot ng ahinti at farmers yung kanilang pera na advantage po sa atin kung may cash po tayo. Kasi kung utang, medyo mahal-mahal po talaga mga kagandang buhay. Ito, 50. 50,000. 50,000. Memorize ni Nalon. Oh. Medyo hindi masyadong bilog yung puwet nito. Dili siya dam pero taas ang siya puwit. Taas siyang Taas puwet. oh. Ayan, yung hita niya. Gagmay siya tiyan. Oo, yan ang basihan ni Nalon. May kilo lang gid siya. Ano to, lalaki? Babae. Babae, pero hindi malaki ang tiyan. Hindi malaki ang tiyan. Oo. Wala siya ginaka kuan. So, for 50,000. 50,000. O, ito, isang ahinti na nabilhan na natin nung nakaraan. Wow. Oh. Lalaki. Ito, lalaki. Medyo payat ito, tay. Kira madam.
Ay, di dala yan, anak. Hindi dala yan. Maliit ito. Ito, magkano kaya ang presyo ni Nalon? Oh, ano Nalon? Ito lang isa? Isa lang ya Adam, gamay mo to sa Adam. Oh, Madala na damo isa damo. Gamay ka. Nubo mo na presyo. Gamay ko kadam sungo ya. Nubo mo presyo. kapayat yan. Oh. Di dala. So, magkano daw yan Nalon? 52 yang baligya akong gitawad og 50. Ari oh, ano na niyo? Pula ni. Anong nakita mo dyan na tinawad mo ng 50? Pama. Ha? Ya di madala ni. Nubo lang akong tawad, ana. Pila Adam? Prosibin. Sina for 7 may Ako kaman ako. na ayo gina fight arang kuya. Hmm. Kaya gina mo fight siya. Madala nang isa mag. Di na po ana boss. Gamay to. Oo, walang panaba yun. Lalo gamay to. Ah, hindi man bilog ni Nalonoy. Ang tawa ko nung pito. Magtaba sa Tulis. Tulis. Matulis. Talo tayo Wala anas wala ni 50. mo Ringga. Talo tayo 50 dyan. Dalo mo diyan. Lalong. Uy uno kantiyan ganina. 47 na. Na 47 ka madam gani. Pwede na dam. Walang panaba yung puwit. Wala pa na ba kami? Walang panaba ang puwiting na. No? Di lang tala. Pangatan mo ngimo ni. Talo ka na, talo ka. Pila na, pila? 50. O, 50. Kasi yun ang tawad niya eh. Okay. O, 50. So, dito naman po tayo mga kagadang buhay sa 50,000 na nabili ni Nalon na kalabaw. At sinipat ko po ng 47,000 dahil medyo maliit po ang kalabaw na to mga kagadang buhay. At ang recovery po sa katay ng karni is 210 kilos times 275 is equals to 57,750 minus 7,000 at may natira pa po si Nalon na 750. Kaya maganda pa rin po. Hindi pa rin po natalo. Pero kung binigay po sa akin ng 47 or 48 or 49, mas lesser po sa 50,000, nakatubo-tubo pa po sana kami ng konti. So, ayan po, medyo malalim po talaga dapat ang tawad mo at nagko-coincide po kayo pareho mga kagandang buhay ng mga kasamahan sa pamimili. Kaya medyo na-analyze po namin ng mabuti ang mga hayop na aming nabibili. Kaya mas maganda po talagang marami kami at malakas po ang fighting spirit sa pamimili pag marami. Kasi kung nakabili ng ang isa ng alanganin, natatapalan po ng mga nabili rin ng iba na medyo panalo po kami. So, ito pa. Marami pa po tayo ditong i-reveal. Next! Oo. Kana mo So, ito, 53? 53 din ito ulit? Oh, 53 na Adam. Ba? Oh, parang gutom ito. Parang nakita na yung tulis ng ano niya, oh. Oh. Kaya sa pagbili talaga ng hayop, wala pong sigurado. Hanggat hindi nakakatayan at nababalatan, hindi natin malalaman na. Tag-as lang siya puwit. O, tag-as. Oh, tag-as lang siya. O, yan, 53,000. Parang maumaulan sila dito 50, oh. Oh, mamaurag barog. Pero laki lang ni siya, laki. Oh, ito, kaso lang lalaki ito, babae yung 50. So, ito po, 53,000 ang bili ni Nalon. Pero kitang-kita naman po natin na medyo may gitara siya. Medyo payat siya mga kagandang buhay. So, ang recovery po sa karne ng 53,000 na ito na nabili ni Nalon is 206 kilos times 275 is equals to 56,650. Sablay po dito si Nalon mga kagandang buhay at natalo po siya sa pamasahe na 3,350 po ang talo ni Nalon dito. Pero no worry mga kagandang buhay kasi natatapalan siya ng mga tubo din sa iba nating mga kalabaw. So napakaganda po ng teamwork talaga sa pamimili sa Sagay. At ito na, last na yata itong i-reveal ko sa inyo. Kani po siya 53 ni Dam. Pila? 53. Oh, 53. Wow. Malaki po siya. Dako kayo siya puwit. Oh, dakog puwit tapos lalaki. Baye. Babae ulit. Pero hindi malaki ang tiyan yan. Hindi malaki. Dili buntis. Ayan, dili buntis. Kani? 3-5. Number 3-5. Bata-bata, 5-3. Buntag pa. Nya, tugot na mo. Ay, manipis ang puwet, Jer. 5-6 lang, boss. Ande. Nipis. Hindi po masyadong makapal ang karne Siya nito. makapamasahe lang tane, okay na. Wala eh.
Narang timbang 183, 205, yang bakal. Terus mereset. Kapawis puhunan gani, basta puhunan lang tani. Ano? Ano bang tiningnan mo dito sa kalabaw na to? Magkanong tawad mo dito? Tawa daw niya nalon 5-3. Kasi kayo 5-3. Yan ang tingin. 5-6 mas kanya. Pero gulang lang ang tinitingnan mo dito? Gulang lang? Hindi naman, mataba-taba. Regular naman katawan niya. Hindi naman siya nuwan. Maliit ang plate yan eh. Si Nalon. Nalon, magkano tawad mo? 5-3. 5-3. And for our last Carabaos na income reveal po natin mga kagandang buhay ay nabili ulit ni Nalon ng 53,000. Pero nakita nyo ba ang puwet mga kagandang buhay? At sinipat ni Kabiyang Roger, mukha talagang lugi dito sa 53,000. Sa number 35 na stockyard number. Kasi pag wala po talagang panaba ang puwet mga kagandang buhay, bagsak po talaga yan. So, ang kanya pong recovery sa karni ng last natin na 53,000 is 214 kilos times 275 is equals to 58,850. At ang kita lamang natin dito is 5,850. So, may 1,150 po na negative para po sa expenses ng isang kalabaw na to. Pero nasabi ko na nga, no worries, dahil kung may talo po, may panalo naman po sa ibang mga kalabaw. At syempre, panalo po overall ang pamimili namin sa Sagay. Ang makukuha po dito ni Nalona na sweldo, mga kagandang buhay, ay kung lahat po ng mga hayop na to na nabili namin, ima-minus po natin ng 7,000 and then pag may sumobra, ay hatiin po nila ni Kabiyang Roger. At kumita po si Nalon sa biyahe namin sa Sagay ng 7,875. May mga pagkakataon po mga kagandang buhay na dinadagdagan po natin yan ang share ni Nalon. Just in case po na minsan sa pamimili namin ay lugi talaga yung aming mga hayop, hindi pa rin po siya umuuwing luhaan dahil binibigyan pa rin namin siya ng allowance, binibigyan pa rin po ng sweldo. Kasi pag nakita po namin na si Nalon po ay, or ang tao po natin ay honest at saka nagdidedicate din po ng matinding pagod at concern sa pamimili, ay hindi po talaga lulugihin dahil may pamilya pong pinapakain mga kagandang buhay. Minsan po na nakaka-share naman po si Nalon ng malaki at kung medyo lugi po talaga ang biyahe, at least 10,000, ganyan po binibigay namin sa kanya para po talaga pang-sustain din ng pamilya niya sa mga gastusin nila mga kagandang buhay. Kasi ngayon, paganda na ng paganda ang aming pamimili, from rags to riches na po talaga siguro ito mga kagandang buhay. Patuloy pa po sana kayong sumubaybay sa aking mga income reveal. Next po ng vlogs na to, income reveal pa rin po. Kabangkalan, may dawis pa po tayo. Kaya subaybayan po ninyo. Thank you so much po mga kagandang buhay. At yung mga oras po na yon, sobrang litong-lito po kami ni Kabeng Roger kung i-stop na namin ang paghahayop namin. Pero lumaban po kami mga kagandang buhay. At ngayon nga, nakikitaan na natin ang improvements para po sa tagumpay ang aming mga biyahe. Babu!